Sok Sergeant, Pilipinas, tibuok kalibutan, maayong hapon kaniyong tanan. Kini ang Encuentro. Generals, kini ang timani. Ang syudad nga may kahadlok sa Diyos. Syudad nga bantugan ug way si bisan kinsa makapilding manlulupig. Tungod kay ang Diyos mismo mo'y makiglaban ug mobatok kanatong tanan. Mga kabrigada, sigurado nga kung kita may pagsalig ug pagtuo lamang sa Diyos, kita dili gyud niya pasagdan. Sigurado nga magmalampuson gyud kita sa atong mga damgong tinguha. Kay siya nagpasalig ka nato nga dili gayud kita niya pasagdan ug dili gayud kita niya biyaan. Kana ang pasalig sa atong gamhanan nga Dios. Mga kabrigada, mayong hapon kaniyong tanan. Brigadang Chris, mayong hapon. Welcome sa atong Encuentro. Mayong hapon kabrigadang Bal og salamat kayo sa kagayunan nga makahatag do sabta og serbisyo sa katawhan labi na gyud kining tawag sa pagpanibya og usa ka dako nga hangit para kanato nga may tingog sa katawhan og salamat labi na gyud sa tibok pwersa sa brigada. Okay. So, mga kabrigada, ako sa ning interview ng atong partner karon mga kabrigada para ipaila-ila sa nako sa inyo ha, mga kabrigada. Nining adlang Huwebes karon ha, Huwebes. Marso 3 tuig 2022, mga kabrigada. Brigadang Chris Ligaspi, kinsa si kabrigadang Chris Ligaspi para paila-ila ta ka sa tibuok kalibutan kay tibuok kalibutan nagatan-aw nato karon. Siyempre. Para sa itong mga nagasubay kanunay sa ito ang programang Encuentro, si Chris Ligaspi, usa ka media man nga nagpuyo sa Jansan, gipagkatawo sa Jansan, ug usa ka general nga nasayod sa usab panghitabo sa palibot, and usa ka interest nato ang paghatag og tingog ganito sa mga katawhan nga nagkinahanglan og representasyon na binagyod kato sa mga pinakaubos na bahin og daghan sa tag mga experience sa nagkalain-lain nga mga sibianan apan lagi first time nato sa TV but sa tabang sa Ginoo sa ginagatag yan sa tanan nga kahigayunan, and di nato sayangon because taghanta og mga tingog nga irepresentahan og syempre ang mulo nga kinahanglan madungog sa ato ang magang duot sa katawhan sa tibok General Santos. Mga kabrigada, kini si kabrigadang Chris Ligaspi. Dili ni politiko mga kabrigada ha. Ako siyang gi-interview karon. Ang ako lang purpose ani nga ma-introduce nako siya, bag-o nako siya partner diri sa Encuentro kay si Brigada Carlo tuagi assign na puglain nga assignment si Brigadang Adonis na pud siya special kay nga assignment. So bag-o nako ni brand new nga partner nato karon mga kabrigada diri sa Encuentro. Brigadang Chris nalipay ko nga kita ang partner kay sa akong pagkahibalo ikaw ang imong background sa una katong bata-bata ka pa murag hiwi ang imong dalan sa una, no? Ano sa man to mga dalan na to? Ano sa man to? Mga ang gitawag na mga pagsulay nga say tagaan kaniya og gagayunan nga makaton sa kinabuhi. Og nakita nako nga kinahanglan dahil nimo og sama ni ana nga mga challenges. Aron makasulti pug ka kung ikaw na sama nga makakita og gayon nga parehas sa munagian, makahatag ka og tama nga kining dalan para sa uban. Ang mga kabrigada na to, nahibalo sila nga ako broadcaster, komentarista, at the same time pastor pud ko. Gusto po na akong ipahibalo ninyo mga kabrigada nga kining partner nako. Dili lang pud ni siya karaan nga komentarista, nga radyoman, nga mediaman, kundi karon usa na pud siya ka nahimong leader sa simbahan, karon nahimo na pong pastor, no? Og gusto na ko ni siyang ma-promote, gusto na ko ni siyang ma-promote nga pwede lang mahimo na ni siyang bishop. paano ka nakasulod nga nahimo kang leader sa simbahan o karon ginahimo na ni buluhaton isip pastor, na kay ginadala nga mga grupo, no? Nga mga disciple. Paano ka nakaila sa Ginoo? Sama sa mga istorya sa uban, daghang kayo nga mga pagsulay mo dala nato diha sa tubangan sa Ginoo sa mga tiilan nga sa una di nato damhon nga moadto ta didto. But nakita nako nga importante di kayo ang mga pagsulay unya kato nahimo na akong samin nga himuon nga mas nindot ang matag karon unya nako mura nga sa among simbahan labi na sa High Ground Fellowship natagaan ko og chance nga mo lead sa mga kabatanunan sa worship team. O nakita na ko kamayo man ang epekto. Nakita man ako nga daghang kayong kinabuhi atong mahayagan wala ko nga og nagkaroon man ng rason nga nung 10 years ago gikan po ko sa Brigada News FM. Tungod atong mga reformation na tabangan ko nganong naingani ko karon nibalik ko sa brigada and nakita nako dako kay paglambo. And
looking forward sa mas daghan pa natong kayang tabang ngadto sa mga atuang mga nakinahanglan So si Brigadang Chris Ligaspi, dating taga-brigada, karon balik sa brigada. And at the same time, balik na sa Brigada TV. No? Tinoon. Pero unsay kalahian katong na born again ka na, katong dili pa ka born again sa una. Unsay diferensya? Dako kayo. Ha? Usahay, katong dati late ko perminti karon on time. Dako kayo bagay. Kanya katong dati nga Change na. Change gyud katong dati wala tay work ethics nga positibo. Puro negatibo say patawag ta sa HR kanang puro negatibo. Karon salamat sa Ginoo kay nakambyo gyud ang tanan and turn out naging positibo og katong naging adlaw lang akong gina-announce personally katong ako ang regularization sa company. And God is so good kay gihatagan ko niya trabahong regular for the first time. Praise the Lord. Hallelujah. So, Brigadang Chris Ligaspi, welcome. Diri sa itong pagpanaguban sa Encuentro mga kabrigada. So, kaninyong tanan, nagkatanaw karon di lang sa Sub-Sergeant, kundi sa Pilipinas, kundi sa Tibuok Kalibutan, sa itong mga live viewers karon sa ito ang Facebook live streaming. Maying hapon kaninyong tanan, o gatong welcome mga akong partner, Brigada Chris Ligaspi. Anda na mo yung mga inquiries sa itong mga produkto mga kabrigada. Mag-text lamang kamo or pwede ka mo makatawag sa itong Brigada Helpline 0970-277-7730. Og syempre magkauban sabi ninyo sugod alas 8 hangtod alas 10 sa buntag ug uban nimi sa pagtuki sa mga nagkadaiyang hisgutanan, sa panggamhanan, pagsusi sa at mga tinubdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan og pagsugyot sa mga praktikal nga mga solusyon. Mga kabrigada, ug mao kini ang inyong atangan karong hapuna. Magsugod kita sa atong programa mga kabrigada alas 4 ngadto sa alas 6 sa gabi. Ang atong mga butang nga isgutan, Brigadang Chris o mga kabrigada sa Tibuok Kalibutan, approve sa 110th regular session ang third and final reading. Oy. Bahin sa reclassification sa 17 ka hektarya o 17 hectares nga luna sa barangay Bawing nga may kalabutan sa panag-iya o gipanag-iyahan kini ni Mr. Pablo Songlao. Ayun, makita ang gipahigayong sesyon pinaagi sa Facebook page o live sa session hall sa Sangguniang Panglungsod sa General Santos City aron pasayran sa katawhan ang mga pabor o mga dili pabor usab sa maong hisgutanan. Mga kabrigada, mo kini ang mga butang nga itong hisgutan diri sa itong pagpanag-uban, busa atangi kini ninyo mga kabrigada o mubalik pa ang Encuentro. Encuentro! Mga kabrigada, kinihatod kanato ang Encuentro sa Nigari. Patak Mineral! O katong sa kanato sa Yummy Beat, Batang Bibo, Batang Lamang. O ang atong Encuentro sa Tibuok Kalibutan mga kabrigada, hatod usab kini kanato sa Maxan Capsule. Maxan Capsule mga kabrigada, kung ikaw ang imong high blood, dili na makontrola, ang imong sugar, sa imong dugo mga kabrigada, taas na kay grabe ka kay muhabhab o mga pagkaon nga sobra-sobra mga kabrigada, kinahanglan nga imo ka ng pakalmahon pinagi sa pag-inom sa Maxan Capsule para ang resulta. Maxan Capsule, walang atrasan. O usab hatod kanato sa Hardball para sa mga dunay lisensya, Kabrigada Bal. Dunay lisensya. Kita wag dunay lisensya tungod kay ang katong way lisensya murag illegal man to magtago-tago ba. O niya daghang problema mo gawas kung dili siya lisensyado. So kinahanglan lisensyado ka nga muhimo niya na og kinahanglan gyud aduna kay Hardball kanunay. Ayan, mga kabrigada Hardball. Pagkalalaki, itudo mo. Mga kabrigada, alang sa inyong mga product inquiries, pwede ka mo makatawag o mag-text sa ito ang Brigada Helpline 0970-277-7730. Mga kabrigada, mga kabrigadang Chris, ato nang sugdan karon ni ana ang ato ang paghisgot ini mga butang nga nagalambigit ka natong tanan, aprobado naman sa Sangguniang Panglungsod atol sa gipaghayong ika-110 nga regular session. Ang third and final reading bahin sa reclassification sa 17 ka hektaryang luna sa barangay Bawing mga kabrigada. Swito ni mo ng iriya dia? Duldul mo diha. Kay baw ko nang lugar na. So, kuan ka ng kainitan nga lugar, wa kay mo puyo na ng lugar. Hawan. Hawan pero overlooking. Pwedeng ma-develop. Ma-develop. Morning purpose ani nga buhatan kuno kini og low cost housing
mga panimalay para kuno sa mga pobre. Karambot lang, Brigadang Chris, kung maka-afford baka mga pobre nini, mga kabrigada. Murag hadlok na ang istorya kung maka-afford ba kay tungod basta hisgutan na gani ning mga problema sa ato mga pobre nga mga kaigsunan bisag papuyon nimo na diha mobalik ra gyud nag-asa sila gikan wadto ra gyud sa lugar kung asa sila komportable tungod kay ang tao basta mapuyo sa lugar kinahanglan nila ang mga basic needs kinahanglan nila ang tubig pagkaon ug ang ilang accessibility sa ilahang mga trabaho mo na asay nagka-problema kay dili sila makapuyo og lahutay. Makita ang gipahigayong session pinaagi sa Facebook page o live sa session hall sa Sangguniang Panglungsod, General Santos City. Aron masayran sa katawhan ang mga mipabor o mga dili usab sa nipabor sa maong hisgutanan mga kabrigada. Ang dugang detalye sa pagpanubay ni Kabrigadang Rina Albutra. Rina, ibrigada mo! The measure is now approved. SPPO number 1921-0394. Usa ka ordinansa nga napasa o natanyag isip measured as approved adlaw Marso 1, tuig 2022. Ang adlaw nga nasayran sa katawhan ang third and final reading atol sa gipahigayong regular session sa Sangguniang Panlungsod bahin sa pagreklasipika sa luna sa Barangay Bawing nga panagyahan ni Pablo Sunglaw. Atol sa regular session, nahimong presiding officer si Kagawad Jose Orlando Atcharon. Ang pag-aproba sa maong ordinansa nagresulta sa Division of the House tungod adunay mga sukway sa maong sugyot bisan pa man human na kining na diskusyonan piaging second reading. Nahulog yapon sa butuan bisan isip approval na lang ang kinahanglan apan gisubay gihapon sa council tungod aduna pay usa ka konsehal ang wala pa nakahatag sa iyang boto piaging sesyon. Matud pa ni Kagawad Nunez nga sama sa giingon sa usa ka maayong konsehal nga ang proseso karon nahimong abnormal tungod third and final reading na kini og di na kinahanglan ang Division of the House apan wala siya'y nahimo kundi i-reconsider kini. Since there is against with this item, so we will divide the House. May I reiterate what the good councilor had said last week? This is very abnormal because third and final reading walang division of the House. But magbibigyan namin kayo, sige. Mr. Chairman, Roll call first, please. Second roll call. this is not abnormal because this is the third and final reading. No votation on third and final reading, Your Honor. No, Mr. Chairman. There is always a votation on the third and final reading. Okay. The deliberation is on the second There reading. is no deliberation, but there is votation. Okay, no problem. Let's vote on it. Okay. Okay, please, Laruhin lang natin. Call the roll. Roll call first. Resulta sa maong botohan, 8 ang pabor sa pagreklasipika nga sina Kagawad Nunez, Kagawad Casabuena, Kagawad Yumang, Kagawad Tan, Kagawad Blando, Kagawad Kongson, Kagawad Dinopol, ug Kagawad Dendam. Samtang oposisyon sa pagduso sa maong ordinansa sila Kagawad Gakal, Kagawad Atindido, Kagawad Pacquiao, ug Kagawad Kawayan. Isip indigenous person mandatory representative. Samtang si Kagawad Pestaño nagpabiling, abstain. Subay ni ining pagreklasipika, giduso ni Kagawad Nunez ang amendment sa aprobadong ordinansa na hitabo nga naisulat sa unang nga reading nga originally 20 ka ektaryang luna kini apan nagresulta kini og init na diskusyon sa mga konsehal tungod matud pa nila kinahanglan final reading na lang kini ug wala na ibotohan pa na mahitabo. May I request that all the amendments done during the committee hearing be read again because we were not part of the committee hearing. Before, we... That should have been done for all ordinances, Your Honor. Order. We are on recess anyway. We are on recess. So if you are demanding that we read all the amendments, that should be done for all resolutions. From now on, that should be done. From now on, that should be done. Well, this is that be a precedent next time. Yes, but Bakit issue? Bakit pwedeng ito lang yung request na basahin? Parang Are you looking? Well, Mr. Chair, is there something wrong with that amendment? Mr. Chair, may I request the chairperson
to use your powers. We are on recess. We are on recess. Apan human mabotohan kini, measured approve ang maong amendment sa 17 ka ektaryang luna sa Barangay Bawing. Dugang paniini, among gisulayan og kuha ang panig sa mga opisina nga may kalabutan sa mong ordinansa. Una, ang city planning. Una nga gipangayuan ni Kagawad at Sharon tungod incorporated kini, samtang ginaproseso ang propiedad. Apan wala mihatag og payag ang mong ahensya. Gipangayuan sab namo ang Registry of Deeds, kauban ng City Assessor's Office, bahin sa mga legal nga dokumento ug unsang proseso ang pamaagi ni ini, apan wala naghatag og komento ang labaw sa nasampit nga ahensya. Kini si Brigada Reyna Albutra, I aim for a better life. Aim the Jensen Dream, Barog Jensen. Salamat, Brigada nga Rina Albutra sa imong report. May kalabigitan ining sitwasyon, Brigada Chris, sa pag-approval, no? Tanaw ni mo, no? Dahil mong kuhan, parang tensyonado ba? Tensyonado kayo? Parang gusto ibutuhan. Ang isa po, gusto nga ibutuhan. Kaya, o man ay murag parte sa gitawag proseso. Ang naitabo mo gud ani Brigada nga Chris, nga kini si Kagawad Rosalita Nunez, mao ni siya ang chairman sa Landed Estate. O diya siya pod ang nanginahan, no? Nanging lula o nanginahan ining pag-reclassify. Siya ang author ani. So gusto gid niya nga sa first reading, second reading, o diya sa third reading, gusto niya nga dili na lang unta di na lang sila magbutuhay kay daog naman dito sa second reading. So karon pero dili man gyud pwede kay labi sila mga abogado diyang kauban. So dapat maagi gyud ang proseso. Kinahanglan na iagi gyud og binutuhay, no? So mo to nga naabot gyud sa punto nga medyo nitaas ilang tingog. Makita niyo ba si Mayor Nunez? Mayor pagkira sa mong panahon. Si Kagawad Nunez ba? Murag gyud mayor iya paminaw, no? Singgit-singgitan lang niya mga Kagawad, no? Kalimot siya nga parihan naman dai sila, ka-level naman dai sila ni Kagawad Singgakal. O dili na ka-mayor, oy, Kagawad Nunez, parihara mo, di mo pwede singgit-singgitan diha. O diya dapat unta Brigada nga Chris o brigada nga mga kabrigada nga nagalantaw karon. Dapat kini sila mga councilors dapat magpino-pino pod mo gamay diya sa inyo. Honorables. Mga honorable baya mo. No? Nya naka-live stream man gud mo may laman unta to kung dili live stream, no? Alain kay tan-awon kanang kuan kanang magsininggitay mo diha nya pod ang ato ang tuwa mo presiding officer Brigada nga Chris, wala po, dili po niya makontrol, no? Dapat ang una man ko diya ang magkontrol, ang kuan yun. Actually, murag on recess daw sila itong higayon nga nakaingon to nga gamita ang imong gahom, ingon to si Kagawad Yumang. So ingon si kuan, ingon kay ang ano man gud ato, ang presiding officer si Kagawad Udyok, no? Kay absent man si kuan, absent man si Kagawad si Vice Mayor Tonton. No, so mo to nga siya ang nagdala sa pagka presiding officer. Pero ingon siya, ano nila niya, mag-resist ta. Kaya porte naman gubuta. No, pero dapat kung ikaw ang presiding officer, ikaw mo kontrola na. Buak ka ng gabil ni mo diyang bunal kung di sila patuon ni mo. Aksyon ko kabalaka atong ingon nga murag mangugat si Kagawad Nunez. Ang mangutana ko kung unsa ka hinungdan ganung pangugatan gyud nimo. Pangugatan gyud niya kay interes sa katawhan o interes sa pipila. Ang gusto gid niya nga mahitabo Brigada nga Chris nga gusto gid siya nga ma-approve na ni dayon. No, ma-approve na ni dayon kay para nga wala na dahang istorya. But pasabot ya narabay gagawas nga mga istorya uluhungihong. Ya naraba ko na labi money ani. Ya 27 million. Labi money pasabot para sa kalipay tanan. Para sa kalipay yun ba? Pero amot na pug kang tinuod kay ana istorya raman pod na ano pod gagawas pod karon sa mga text messages, no? Amot unsa pod ka tinuod. Pero ngano, nga kining mga kagawad nato karon nga kining sa present administration, nagkasinabot gyud silang tanan. Nga ilag yung i-reclassify ang area. Pero Brigadang Chris, para sa imong tagantag background gamay. Nganong nag-issue, na-issue ni. Ngamingon si Kagawad Rosalita Nunez, nganong gina-issue magin nila ni. Nga dapat dili man i-issue, may issue. Ay, may issue sa imong ilong diha nga kuan man kining kaning yuta kanang mga yuta diha gikan Brigadang Chris gikan dito sa boundary sa Maasim, di ba? Panaog diha sa Bawing, sa Tumbler, sa panang kuan diha. Patima, diya kining Kalumpang, Apupong, no? So kanang mga yuta tanan diha, puro na diha mga ano na siya karon gina-claim sa mga kaigsunan nato nga mga indigenous peoples. So gina-claim na sila diha. Unya, ang classification sa area diha karon kung dili timberland
kuan siya kining agricultural. So ang proseso dapat nga himo na Brigadang Chris, ang ato ang mga kagawad o ang atong city legal o ang atong kongresista o ang atong local government sa Jensan, mao kanay mohimo sila move diri nga dadon dito sa kongreso para ang Congress manggod ang mukuan ani Brigadang Chris ang mo declare nga iandi, no? O ja pirmahan sa presidente. Para nga kanang yuta pwede na siyang mapatituluhan. Buti pasabot nga ilinabot ang disposable nga pwede na magamit nato diri sa syudad o pwede na siyang imaniobra sa syudad, i-manage sa syudad tungod kay pinagi sa atong charter nga balaod ang syudad na mooy manag-iya magmaniobra sa tanang kayutaan mga public domain diri sa Jensan. Mo nang isyu Brigadang Chris. Tinod na. Mga tingala kayo kay kanang lugar hangtod karon mga panahon na dugay nga wa ma-develop unsay ginahulat. O nganong dili magamit kada man tag mga lugar nga nagkinahanglan i-relocate. Dili magamit siya ngano tungod kay wala pa na declared nga iandi. Pero kayang patituluhan sa pipila. Kayang patituluhan sa mga pribado katong may mga kwarta. No, pati ang atong presidenteng mayor karon daghang kay napatituluhan nga yuta diha. Ka suito man gyud ka kay dinhi ka na tao, taga dinhi man ka. Nya matingala ka nganong dugay na ka kay dinhi. Batan-on pa ka sa una, nya karon idaran ka na. Sa una, adik pa ka karon pastor na ka. Onya, karon makita nimong yuta. Ang yuta diya karon sinaw pa sa kung ulo. Wala gyapon na develop. Kano, kadugay-dugay na nila nga nangalagad Brigadang Chris. Siyam katuig silang naglingkod karon ang administration. Wala gyud sila nakapalihok nga gipadeklara kana nga alienable and disposable. Unya sa laing bahin Brigadang Chris para sa imuha nga background gamay no. Kining atong mga IPs, kining mga nitibo nato nga mga kaigsunan, ni mga lumad. I should say, mga lumad. Dawgay na kaini sila Brigadang Chris nga naga-apply para nga matituluhan ang ilang claim. Dito sila naga-apply sa NCIP, National Commission on Indigenous Peoples. Mao na siya ang nagagunit aning mga kayutaan, magkahatag og titulo nining mga yuta nga gipanagihan sa mga nato sa mga IPs, no? Pero Brigadang Chris, dugay na kayong panahon, daghan na nangamatay diha, di ba? Basta yuta ganisgutan, daghan jud kayo og patay. Di ba daghan na kayo nangamatay, no? Sa una pa? Pila ka tuig na nakalabay. Ingana gyud ang nahitabo diyan sana. Daghan na kayo nangamatay nga mga katawhan tungod sa ilang mga claim sa yuta. Pero ang problema, kini mga tawhan na nangamatay na lang pero wa pagyapon sila nakapatitulo. Pero ang mga dato, ang mga negosyante, ngano nakapatitulo sila? Example, ang atong city mayor nakapatitulo og pila ka hektarya ang napatituluhan diri sa syudad. Ang uban pang mga dato sama ni Pablo Sunglaw nakapatitulo siya. Dili man na sila mga nitibo. Dili man sila mga lumad. Ngano nakapatitulo sila? So man ay question nato diha karon Brigadang Adonis. Nga ikaw taga Jensan man ka na obserbaran nimo, nakita nimo. O diya kining atong mga kagawad karon ginapaspasan nila. Paano nila gusto nila nga ma-reclassify kini kay para magamit na ni Mr. Pablo Sunglaw ang yuta. Matukura na og kanang subdivision. Mao na siya. So kinahanglan lang na kay siguro itawag nga saktong kapit. Ang tawag nga kapit. Nabay kapit na. Kapit, sobra pas kapit eh. Okay, di ba? Ang interes sa kadaghanan, dili man. So kinahanglan lang nga na kay igo nga mga kaila, nga pwede kang makahangyo, posible. Kaya nung ingana ka, eager kayo. So morning problema nga nakita nato karon Brigadang Chris. Kay tungod, kining mga kwartahan karon mga negosyante, pwede sila, kapabul kay sila nga magkapa-reclassify, magkagamit ani mga yuta, kini mga public domain na to kung tawagon, makagamit sila, makapatitulo sila, pwede nilang adtuon ang DNR, pwede sila mubayad dito sa DNR, pwede sila magpasurvey sa DNR, kaya may kwarta sila. Ang mga pobre in town, kanang ang tinod man ginitabo, kini mga nitibo na to nga mga isot, kini mga lumad, di wa man sila kwarta. So kung ano himuon nila, mga silang tabang sa ubang mga tao. Magpa-finance. Magpa-finance. Pero baligya, arko diya po ng tawag, anak.
Pero nasabtan na to, kay diskarte, pobre man. Oo. Oh, so mo na nga, ano dito, na yung mga Bisaya dito nga mukuan, wanto dito mutabang, naman po na sila yung mga hinti, o gusto ka mutabang dito, so para nga i-finance ang yuta nila. Pero ang papel nga ihatag siya mo, waiver. Di ba? Para mo Balitan mo. magamit mo nila. Sige, maingon to mga lumad karon dito. Sige, natay 400 ka hektarya karon dre. Amo aning claim, kami naga-claim ani, pero wala mi kwarta. So gusto mi magpatabang ni mo, sir, ma'am, kay may kwarta man ka. Sige. Ang pangayoon na mo, tagay mi og 1 million. Tagay mi 1 million. Nya, maingon po tong mga Bisaya. Nya, pila man pud ka hektarya amo ani? Yun man. Sige, musugot ka og 30 hektaryas. Sa 1 million nimo, okay na ka ng 30 hektaryas. Depende sa imo musugot ka. So mo to'y gamito nila nga pang finance para nga wato sila dito sa NCIP or sa DNR ba para nga malihok ang ilang mga papilis. Mulihok yun. Mulihok. Pero ang problema, Brigadang Chris, kay tungod magbayad to mga Bisaya dito. Ang problema ron kay dili man matarong pod og trabaho sa atong mga igsoong mga lumad lagi kay wala man pud sila know-how kayo. Wala man pud kay sila knowledge kung unsaon palihok aning pagpatitulo. Man ang hangtod karon wala pagyod na tituluhan ang ilang mga yuta. Naunhan pa silang patitulo sa mga dato o mga negosyante diri sa syudad nato sa Jinsan. So man ang makaluluoy kay ang sitwasyon nato Brigadang Chris. Yes, Brigada Bal, kita na to nga. So ang imong lantaw nga kapit-kapit mo na analysis Sa nimo. sa ko ang panlantaw og siyempre sa kong pag-analyze, posible nga kung nakaigo nga mga taong kaila, dali ra. Dali ra. Oo. Nya may kwarta pagyuga. May kwarta pag yung gamon ay pinaka-importante. So man nga, so na mga kagawa nato karon. Pas-pas mo sila mo kisi sila. Siyempre. Kay siyempre, pagtag ikaw negosyante, sige, tabangan ko ninyo ani. Ani lang ako ingon na Brigada Bal. Kung walay kwarta na itabo diha, ambot lang, Wala gyud. Wala gyud. Dili naman. Pero Brigadang Chris o mga kabrigada, abi ninyo. Kining ikaduha natong kuan karon, hisgutan. Ato ni ikumpara kay karon ingon man si Brigadang Chris ka, ang tan-aw niya kung wala kay kapit, dili jud ka makapa-reclassify. Dili jud ka makahimo sa imong gustong mahitabo diha sa mga yuta karon nga na-address atong palibot sa Jinsan tungod kay wala kay kwarta. So karon kay may kwarta man ni si Mr. Pablo Sunglao, napaspas kayong trabaho nila ni Kagawad Nunez ang pag-reclassify aning yang yuta, Job well done. Job well done. Pero atong tanawon karon sa pagbalik nato kay naay yuta diri karon sa mabuhay nga kuno dili kuno dato ang tag-iya ani. So tama-tama lang siguro. Pwede na to ma-identify kung sa kalahian. Ma-identify na to karon mga kabrigada. Ato ni hisgutan niyo sa pagbalik, uman lamang sa pipila kapag hatod kanino sa mga impormasyon pagbalik sa Encuentro! Kaduang isyu, Brigadang Chris. Kini na. May kalambigitan na sab kini sa yuta gyapon mga kabrigada. Apil gyapon ang pangalan ni Kagawad Rosalita Nunez. Hoy! Ang inahan sa tanang kabuang sa Jinsan. Yes, sa City Council Pastilan. Imbis nga nagkatigulang, imbis nga nagkadugay na ni, nagkamaas naman hinuon ni Kagawad ni. Nabudagan ra ba ni Vice Mayor karon? Ambot ninyo ambot lang ninyo. Wagi ko ikasulti na ninyo. Ambot lang yun ninyo. Kini si Kagawad Nunez. Pabor ko no mga kabrigada. Pabor ug maayo lang kung adunahan maoy mangayo sa iyang tabang. Ang kontrobersyal nga kagawad sa Jinsan nga si Rosalita Nunez. Mao kini ang gipamahayag ni Limuel Landao, tigpamaba sa pamilyang San. Nga matod pa, naghangyo sila kang Kagawad Nunez niadtong 2019. Lugayan na. 2019 pa, aron i-reclassify ang 12 hectares nga yuta gikan sa agricultural to residential. Sumala ni Landao, tulo ka beses na nga gipahigayon ang komitiba o committee hearing ni Kagawad Nunez. Siguro kuha ni siya, kining sa landed estate ni. Ang hearing sa maong sugyot, apan wala gyud kono na aprobahan ang ilang request for reclassification. Nga naman, managsumpaki kuno ang findings sa DENR o sa city planning. Ayun. Iyan, ang development office o kay matod pa sa DENR, alienable and disposable ang maong yuta. Uy, kanindo ani kay andi na. Samtang matod sa city planning, buffer zone
o restricted area sumala pa ni Landaw. Unsang hitabua nga na restricted area ang maong yuta nga titulado naman kini sa pangalan ni Dudong San o sa iyahang pamilya. Yoy. Ang maong yuta mga kabrigada gamiton unta isip housing project alang sa mga kabos nga katawhan sa Gensan apan dili kuno nila kini mahimo tungod kay wala gipursige ni Kagawad Nunez. Adunay tuno sa kahiubos. Mao na ni problema kabrigadang Chris. Siyempre, kinsa ba di may ubos? Grabe ang tunada sa kahiubos, mura ba ning na kuan na ni, nasintunaw na siguro ni. Ang pamahayag ni Landaw kay mao kuno nga dili ma-reclassify ang ilahang yuta tungod kay wala sila'y kwarta. Walay kwarta. Dili parihan ni Sunglaw nga luwas nga suod ni Nunez, kwartahan o gamhanan o ginahangad pagyod sa katilingban. Grabe, ano? So, niya ang atong tanawon mga kabrigada ang mga pamahayag nila ni Landaw, no? Ang tigpamaba sa pamilyang San. Okay? Kay numduman mga kabrigada nga nagdali o murag ginasilihan ang lubot sa mga sihal sa pagpasa sa ordinansa nag-reclassify sa 17 hectares nga yuta sa negosyante nga si Pablo Sunglaw sa Barangay Pawing, General Santos City. Wala pa gani napirmahan sa mayor ang ordinansa ug wala pa gani sa newspapers ang maong reclassification. Gisunod na dayon mga kabrigada ug murag dili pa paugmaan ni Kagawad Nunez ang resolusyon nga magpa-aproba na pod sa preliminary subdivision plan sa yuta ni Sunglaw. Grabe hagid ni si Kuan. Oy, si Ma'am Nunez. Ano makasabot ako ni mo yung murag pabadlong? Kana magong proseso brigadang Chris sa katong reclassification. Naman ko na sa reglementation na period. No, pag human ana ipasa na dito sa buhatan sa mayor. Pirmahan na sa mayor dito. So kung pirmahan man na sa mayor, og dili man na niya pirmahan, kung pirmahan niya approve, og di niya pirmahan, naagya po yung reglamento ang balaod na nga, puman sa 15 ka-adlaw, pasagdan na siya, magdagan ng adlaw, 15 ka-adlaw, mahimo na po na siyang balaod. No? Bisag di pirmahan sa mayor. Bisag di niya ibito. Nga na ang proseso sa balaod. Pero siya nahanging lang. Nahanging. Pero ang nakalamian ni karon ni Kagawad Nunez, muning biliban ako sa iya ha. Kugihan. Kay wala pa gani na pirmahan sa mayor, kining preliminary subdivision plan ni Sunglaw, pa-aprobahan na po niya dito sa council. Sa ilahang kuan, sa ilang sesyon. So muna nga ang mga tao murag na kuan na gyud, murag na giluod ng mga tao ba unsa naman halata naman akayo nga nganong sila ni Nunez, nganong kining mga walo ka mga kagawad karon nga gadali man gyud sila. Wa gyud nakabuyag. Wagi nakabuyag. Ambot lang ikaw, Brigadang Chris, kung naa ka dito, ambot, buyagon magpuga ng Nunez. Ako bubuyag, tingalik ko kung kahibaw ko ano istorya ha. Kay, kung una dapat paboran niya ang katong mga timawa, mga pubri nga mo'y nagpatungtong niya siya sa guniang panglungsod. Kay, kuyo, kusog. Kisa may nagbutang niya diya. Kusog ka na sa mudala, nga tingog sa mga kabus. Nga karon tingog man dahil kas mga pertahan. Sabay pagkainahan na. Agoy. Inahan ka sa kwartahan o inahan ka sa kanunayang panabang sa mga kwartahan. Kabos. Wala pilianan. Si Sunglaw, mga kabrigada, adunahang tao og dikit kay Rosalita Nunez. Ha? Dikit. Tinuod, ha? Dikit. Ako, wala na kay ko kahinumdum sa una, manggod. Dugay naman gud-tugod. Katong siguro sa mayor pa siya, kasi dikit sila ni Sunglaw. Close sila. No? Unsang kanang dikit, duhadag ka nag-meaning. Dikit ba? Kanang close friend. Okay. Close friend ba? Basig BFA po sila, friend forever. Pwede. Di ba? Amigo, kay naaktay, common denominator. Common denominator. Ayun. So, mga kabrigada, suki pagyod ko no, sa mga proyekto ni Adtong Mayor pa siya sa Gensan. Ayun. Contractor po dahil long-term relationship. Long-term ni, kay kana laging kuan, kanang ginatawag ilang BFF. Best friend forever. And ever. Ang pamilya sa Kabos, nga pamilya mao, ang ilang hangyo, wala tagda, og ilang mulo, wala panumbalinga mga kabrigada. Hala. Nagrabihan, no? So, karon nakita na to. Atong ingon nimo kaganiha nga, murag may dikit si Sunglaw. So, karon kini si Kwan, kini pamilyang San.
Ya, wala man tagda ang ilahang kuan para i-rectify Pero napon ni nila. siya ikaproseso kay murag mga kuan man napon ni kwarta ning mga Kini karon sa akong pagkahibalo nga kini di ay si Johnson, anak dai ni siya ni kuan ni Mr. San katong amigo na kusauna. Oo, katong tag-iya sa Sun Trading. Oh, sa trading. So mao dai ni so sa ato pa may kwarta ni sila. Dili ni pobre oy. Yang anong dili man itagdo ni Nunez. Dili lagi BFF Oh, nun sa dahil. dili sila, dili siguro sila BFF. Dili dai BFF. Muna yung mga term nun, maka naganing bago ron nga madungan ito, noon sa dahi ka. Noon sa day ka. Oh, si Kuan Kagawad Lita Nunez, noon sa dahi ka. Noon sa day ka, nga naman. Ngano man, oh. Nganong si Sunglaw raman ang ma-reclassify, nganong ikaw niya, 2019 pa. 2019 pa, nga nagkuhan sila, nag-submit dito, nag-apply para ma-reclassify kini ilang area. Nagani sa itong mga kamot, Brigadang Chris, ang ilahang resolusyon, gikan sa barangay. No? Oh, so na kumpleto silang mga papilis dito. Naabot na lagi ni dito na katulo na sila nag-hearing dito sa komitiba ni Kagawad Nunez. Oh, pero ang problema ani karon kay dili gyud kuno maaprobahan tungod sa rason nga nag-ingon ang DNR nga i-andi na diha. No? So kung i-andi, mo ni din ako masabtan sa DNR nga kung i-andi na kana namang gani may ginahulat nato nga para matituluhan ang yuta dapat ma-declared usag i-andi. No, gikan sa unsa ni gikan sa Timberland. Oh, kay mabuhay kuan biya po na diha. Murag Timberland po nang mabuhay. Daghan sa dihang mga problema. Daghan po ng problema diyang mga yuta diha. So 12 hectares kini mga kabrigada nga nahimutang diha karon sa barangay Mabuhay. Unya niingon pud kuno ang taga city planning nga kuana buffer zone unsay mo tipasabot anang buffer zone. No? Siguro salin sa sobra, ana ba kung wala kulangon, diha ta mo kuha na. Mo man ako magkasabot sa Buffer, no? Buffer, o bitaw. Buffer zone. Unsa nga klase nga buffer zone? Sa ato pa, kulang ang yuta o sobra ang yuta, so naay buffer. Naay pangpundo. Kinahanglan ni Mr. San nga pangutanon si Anyway, ugma ato Kagawad man siyang Lita. ipa-interview. Ipa-interview man nato ni ugma sila ugma kanang sa video gid ba para nga maka-explain gid sila maayo. Nganong unsay explanation kay sila may nakatubang ani sa DNR unya. Ini nga certificate karon man lang ko ipasa po sa ako ni Brigadang Rina. So wala na ko time magbasa o isyuhan nato ning inyong gabi no. Unsa kining mga certification nga naa dinhi para nga maano nato kung ngano nga kini siya gitawag nila nga buffer zone. Pero ang issue diri ngano nga wala gyud gitagad ni Kagawad Rosalita Nunez. Ngano Puwera niya, gid si Puwera. sa puwera nganong naa may legal naman tay legal attorney sa kuan naman tay attorney sa city nganong di man siya mangayo dito kuan yan na po si mga kauban nga abogado diha tama na si Kagawad Jingakal abogado si Kagawad Jumang abogado kisa pa may abogado diha Si Kagawad Lagari Lagari. abogado so pwede siya mangayo diha og legal nga advice no Ang kay pautan dili na, man siya abogado. Magkistoryahay ka sila mahina na. Kay kato man lang ganihan nga nakita na ko nga video. Di sila magkasinabot. Di magkasinabot. Karon lang Third na- and final reading na gito. Karon na din sila magkasinabot kay sa una usara man na sila kapartido. Oo. Di ba? Usara man na sila kapartido sa una. Nya sa una very close sila kay sa una. Wala sila ilali siguro diya sa City Council kay Murag mga lovebirds. lovebird sila. Racing together, flock together, eat forever. Forever. Receive together. Noon sa tungong receive man. Receive og kwan kanang Sweldo. Dili, panalitan kanang naay mo paritan. Dawato nila. Kinahanglan nimo i-endorse imong Dawato nila. Dili itsapuira. receive. Dili ingon kay ang ingon man gud ni kuan katong spokesman ni Mr. San, nga kuan daw kining pobre daw sila. No? Murag dili po na maayo nga rason. Pero grabe ha po dog Di mo ko kumuto, di ko dili katuwa na. kani siguro basic association na ni sila. Grupo sa kining association na ni sila kami ingon sila pobre pero kung kining mga San may kwarta man eh. Tiro na. Ambot lang basig karon na purdoy na pod. Basig po. Bata kay balo no. Papunta na side ani mo nga ato ning paadtuan, ato ning pa imbestigahan mga kabrigada ang kining mga butanga para nga mapaklaro na to. No? Ya, mas nindot na nga tawgon nato ning kining mao nga isgutanan og alin ang naiba. Alin ang naiba? Oh. Oh. Kay na naman naproban og naiwa, alin ang naiba. Alin ang naiba? Mahigig ang Tagalog, no? Ako masunggo ko ang Tagalog ba? Alin ang naiba? Sana sa Bisaya? Unsay nalahi. Unsay kalahian. Unsay kalahi. Unsay kalahian, Kagawad Rosalita Nunez. Yes. Nganong imo maning gidawat ang kang Pablo Sunglaw. Nganong karon nga 40 gyud imong pamirsa.
halod singgitan na lang nimo Mugawas imong ng mga ugat, kagawad. apit. Oh, mugawas ang mga ugat sa liog ni Kagawad Nunez. Unya ra ba kana imong mga kaawang kagawad dia? Pareha biya mo anang mga kuan, mga sa tawag nimo? Mga best friends Honorable. forever. O, mga honorable. Honorables. Oh, dapat mga honorable mo dia, mag ano mo, mag respetuhay mo sa usag-usa dili Pero kay na, di mo singgitan ay. singgitay ninyo dia. Oy, buto na ta. Oh. Di, Oh, kaya nung ko itong last time nga, kung mo na lang nako ba, nganong si Kagawad likliktan na sakpan nga na maligyag isda. Oh. Kay tingali, tungod niya ng trabaho nga singgit dito. Murag naara sa kwan ba, fishboard. Kay sa fishboard ba ya? Oh, ano Gikan mo na biya sa ko diha. fishboard? O, singgitan na diha. Oh, di ba master kay kana sa Facebook? Kana sila, nakoy mga kailada sila, Bobby Bisinga, katong mga tigtusok ng mga isda. Inga nang ginabuhat naman sa matag, ano, nagi mo ka ng Tigtusok. alalay sa tigtusok. Oh, kanang usay tawag kana kanang Reclassifier oh, sa isda. classifier. Oh. So na singgita nay. Singgitan ay. Oh, presyuhan nay po singgit. Oh, murang naanad na siguro. Murang mo sa kabantay session di ay. Agoy. Pero iya man giangkon nga kuan man dato isda man gid daw tong transaksyon ya. Oh, sayop gito. Pero isda unya naman ka sa hearing, naman ka sa session, dili na maayo. So mao lagi ni ang issue diha karon nga nakita na to nga diha karon sulod sa City Council ba nakita na to nga kuan man mura maggubot pas lukot. No? Tungod sa, unsay gingon sa uban? Tungod sa politika o tungod sa personal interest? Tungod kining issue sa reclassification makita na to diri nga naay interest, no? Self. Naay interest nga man. Kay nganong gusto ginilang ma-reclassify. Pinapaspasay pag Pinapaspasay pag yun. Siyempre, gapaspas man ginis la Brigadang Chris kay hapit na baya mahuman ang ilang termino. Pero luoy si, Mag-eleksyon na ba ya? si Mr. San kay wala mapil. Luoy si Mr. San kay wala man gikuan nga 2019 pa unsa may kalahian ni Mr. San ug ni Mr. Sunglaw. Sunglaw and San. Unsa may kalahian nila. Tama lagi ito kong title, alin ang naiba. Alin ang naiba. Kagawad Nunez o kining mga walo niya kakauban. Ining walo niya kakauban ato ni hinganlan. Si Kagawad Lulo Kasabuena. O diya Frederick Yumang. Si Jeprox Manila. Si Kagawad Edmar Yumang. Edmar Yumang. Duha. Isa pa. Si Kagawad Blando. Pastor biya po ni si Kagawad Blando. Oo. Palangga ka sa Diyos yung ingon. Palangga ka sa Diyos. Amot og gisultihan baka niya yung mga kauban nagpalangga papud mo sa Diyos. Murag perminti na kanadlaw. Kada niya Okay, ginasultihan. kung sa una nag-attend kong sesyon, di yun masipyat. Palangga Basta ikaw, gisultihan po kanya, Gingnan po palangga niya. ka sa Diyos. Oo. Ako gani, gisultihan po kanya, palangga ka sa Diyos. Pero ang gusto nta ko, may tabo, Brigadang Chris, si Pastor Blando, kay Pastor mo siya, pareham siya na to. Oo. Karon ako, nakasense manggod ko, grabe ang espiritu diya sa kwan, Pero na. sa City Council. No? So, na-sense na ko diya. Na diya ang mga espiritu sa kwan, espiritu sa panuway, kanang espiritu sa kwan, kanang pagkamata pobre, na diya. Espiritus pagkahakog. Kay kung tinuod pa ning kwan, kung tinuod pa ni ang kining reklamo ni Mr. Kwan, kining spokesperson ni Mr. San. Ingon siya nga abi kay pobre mi wa mi gitagad. 2019 pa mi naghangyo, wala gid mi gitagad. So, unsa man na mata pobre man na, kay pobre man kuno sila. So sa ato pa kanang espiritu manggod, espiritu sa demonyo manggod mga kabrigada. Bisag asa manggod na sila mo-operate na. No? So, pwede na sila mag-operate dito. Labi na katong mga tao nga murag open, ay open doors bitaw. Nga murag abli ba? Abli ang ilang purtahan ba? Abli ang bintana. Paborito nga lugar. O daiban din na nila. No? O diya, karon kanang daghan diyak mga espiritu eh. Espiritu sa kining di pagkasinabtanay. Muna nga magsinggitanay sila diya, kini man sila magkasinabot. Daghang espiritu diya. Diya, kini yung si Pastor Blando, with due respect sa kang Pastor Blando, ay pareha man kita pastor, pareha man tagtawag, no? Pastor ta. Dapat kita unta ang naate responsibilidad as pastor, as shepherd sa mga kauban nato diya nga mga kagawad, no? Saon man pud si Kagawad Blando kay ni uban-uban ra man pud kun say party decision nila. Uyon-uyon ra. Party decision, party discipline, and unsa pa na nga mga party nila. So, ang gusto ta nako niyang hitabo nga kung sultihan man niyang palangga ka sa Dios, dapat pod hinginlan niya ng mga yawa diya, mga daotang Iyahang i-rebuke. daotang espiritu, i-rebuke nga cleansing ba? Kailangan tayo authority gihatag sa Ginoo. Meron na. Ingon ang Ginoo, di ba siya? If God is with us, Who can be who against can be us? against us? Meron na. Mao man promiso sa Ginoo nato. Kung naa ang Dios nato, kinsa may makaano nato, kinsa may makaluping Ang nato. pangutana, og tinuod bang tong Dios iyang bitbit? Si Pastor Blando? Kaya ganun di man niya magamit.
Dili oy Diyos no biya kay na si Pastor Blando. Mga tanar po to ko ha. Mga tanar po. Siyempre, kay ganong tingala mo gunta. Ganong daghang kay espiritu So, nga dapat unta maano ni, ma-rebuke, Oo, ma-cleansing, no? Tagani kita lang kita gamay ko, no? Review pa rin ta. In Jesus name. Oo, tino na. Pahawa dia dautang espiritu. So kung dili man gud ni siya dili ni siya ma-settle, kini magbalik-balik ra gyud ang espiritu diha. Mao. Diha na magpuyo nya. Lahi ra ba na sila kung dili na sila diha, dili ma-cleansing, mudaghan. Magpuyo na sila, mas mudaghan pa sila. So nya karon kining mga kagawad diha pwede silang saniban. Mao man ang tendency. Ito, no? Kay tarong man tutong mga una-una, marag gawa, may problema niya. Hingkalit na nga, hinguyon na sa dili dapat uyunan. Kanang espiritu sa pagka-arugante, naman makita man nimo. Tawag na, singgit-singgit. Gasisyon mo, formal kayo yung sisyon na magsinggit-singgit ka, sign man na sa arugante. Espiritu mangyapon na. Ito, tama na mo. Kanang kay Kagawad Blando sa kung tanaw, bisag sa iyang komitiba, di ba po siyang tingog? Di mo tingog? Oo, sa kanang interviewon siya og mga kauban natos buhat. Ang tingog niya, on the other side of the coin. Parang nga na ba nga, with due respect sa iya, ikaw na. Pero kusog siya mo ingon og sikan. 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 Pwede siya. So nga na ba unta? Bisag diha na lang unta nga part si Kagawad Blando as a being a pastor unta no nga mo ano siya didto mo Ikay masaligan diha. mo show up siya ba mo show up siya didto spiritually kay di ana mo gutay concern sa spiritual kung kita pastor no o kung pari ba ka o unsa ba ka bishop ba ka so natay responsibilidad ana ako bitaw diri sa brigada basta na ko makita ko ako mambuyagon ko ay pag ana oy ano ka sa Ginoo ana kasala ka sa Ginoo ana di ba kaya siyempre dili na to sila buyagon nya pag abot sa panahon sa judgment. Maingon dito paninglan. Mas Pastor Bal dito mo ko buyaga na. Di papiligro ta ana pagamos judgment. Wa ta mihimo pero wa kay gihimo. Wa kay gihimo. So mo na karon nga kita naman ta diri sa TV. So mo na nga ginaano na to sila, ginapahinumduman na to sila nga kana inyong ginahimo, kana inyong pagkamata pobre, undangin na ninyo pag hinulsol mo. Ayaw nin kanang mga tanawan, kanang ingon anang mga taga mabuhay nga wala gi-classify ang ilang area. Unya, kaingon sila pobre magud mi mao ni nga dili mi matagad. Espiritu na sa mata pobre. Dapat kana kamo magbasol na mo ana, mangumpisal na mo gahapon ra ba as Wednesday? As Wednesday gahapon. Sa mga kaitsuna na to nga mga i-explain bitaw ni Brigadang Adonis ako. Ako magkukaagi anang as Wednesday kay gamay pa gamay. So pa sa una, kuha na gyud agi ka. Gamay pa ko ba na born again naman ko. So ako anak kaagi anang as Wednesday. So mo tong nangutana ko sa kana dayang as Wednesday ang meaning day ana nga gipahinumduman ka nga ikaw gigikan ra ka sa abo. Nya mo balik ra pud ka sa abo. So mo na mga kamo mga kagawad karon. Ecclesiastes 3:20. 3:20. So mo na nga, kamo naminaw mo ron, kamo gikan ra pud mo sa abog, gihimo ra pud ta sa Ginoo gikan sa abog. Mobalik ra pud ta sa abog. Busa pag hinulsol kamo, may ulahi pa, dili pa ulahi ang tanan. Pag hinulsol kamo, mao na akong advice ninyo. Kay dili ra bata kay balo. Unyang gabi kuhaon tas Ginoo. Wa ta masayon. After 5 minutes, ako kay balo kuhaon ako sa Ginoo. Kisay nasayod sa atong kinabuhi after 5 minutes. Kamo mga kagawad, nasayod mo. O diya, karon kanang inyong gipangbuhat karon nga ang dato inyong gipaboran. Suko ra bagyo kay Ginoo ana. Kanang paboran nimo ang dato, nya ang pobre imong daog-daogon, suko kayo ang Ginoo ana. Mao bitaw nang gilansang si Kristo. Kay mao na rason. Ang mulaban nila katong ilang gidaog-daog mo si Kristo. Si Kristo ra kay mulaban. So muna mga kabrigada, ang atong advice karon sa ato ang mga kagawad nga nagapaminaw karon unya ato pong panawagan ng Pastor Blando. Sir, amigo man ta. Ikuan po na sila, i-reach out po na imong mga kaubang mga kagawad ya oy. No? Kay ampoy kana bitang religiosity bitaw o kanang kuan kanang godly di gina-differentiate mo anak ko brigadang Chris. Lahi man ko nang godly o ang tawag na mo religious spirit. Religious. Na may religious spirit naman ang yawa may kabalo magani mo kuan og bersikulo ang yawa. Kamayo kayo ang yawa oy. So mao na mga kabrigada nga ato ning ipadayon ang mga isgutan. Running issues kini, wala pa ni matapos ug dili ni matapos-tapos tungod kay ang mga tao 75% ang mga tao sa Jinsan mga pobre ug kabos nga nagapanawag, nagahilak, nagasinggit og hustisya gikan sa ato mga opisyal sa Jinsan. Nga gani ang ato mga opisyal sa Jinsan mao may na nag-iya hinuon sa mga yuta. Masila man hinuoy nakapatitulo sa mga yuta. Apan kini mga kabos, mga nitibo, mga lumad ug mga pobre, wala man hinuon sila makadawat og hustisya
sa dugay na nilang gisinggit o kauban nila mga pamilya nangamatay na o gipang patay naman gani. Mga kabrigada, bumalik pa ang Encuentro. Ukraine, kumusta ka Hadlok mo? kayo na sila diha, No? Kabrigada Bal. Oo, so luoy kayo sila dito. Pero ang akong ibiliban nila, ang ilang presidente, Ning sagol. Oh. Ning apil Ning sa apil. isuot og uniforme. kundi ang dating presidente nila, naapo dito, naggunit biya. og armas. Mo na giganahan ako nila unya. Karon sa news kapag gikan ako sa balay nagtan-aw man ko. Ang katong ubang di ba nanggawas man to sila, nato sila ing lugar sa Poland, ato sila dito sa laing lugar. Namalik sila karon uban. Kay gusto nila nga mubalik sila kay gusto nilang dipinsahan gyud ang ilang nasod. Bitaw, lain. No? Kabalo tanan sa kalisod para sa isa ka kining nasod Gira? na igera o unsay consequence niya na kay kinabuhi, panimalay o ang imuhang identity murag i-erase sa uban. So makita na to nga di sila gusto nga. Kita ka to, kung kita siguro to no, nya na mo offer na to nga adto namin sa Amerika. Mura na ay bagong Lupan kuan. siguro ta dayon ba? May bagong Jose Rizal o Andres Bonifacio. Biliban ako Believe ko sa mga taga Ukraine. Anyway, mga kabrigada, ato lang po sila ipadayon sa pagkampo, Brigadang Chris. Yes. No? Nga unta kini si President Putin, si Putin. Hikapon sa Ginoo kining iyang kasing-kasing kay siya ra man ang nagadala ani. Oh. No? Siya ra nagadala, siya ra ka naga-decision ani og iyahan siguro mga kadagkuan pud niya sa militar. So naga-support sa iyaha. So gani daghan man pud nagaano dito, nagamartsa sa ilahang lugar sa Russia kay dili lagi gusto ang mga tao. O una-naon, isa na sila kakaliwat. Usara kay Soviet Union raman na sila sa una. Pero lagi kay naay interest lagi si Putin. Matod pa ha. Kay balo kung sa gitinuod nga kuan. Ay rason lagi ko no kay gusto niyang ibalik og Soviet Union. Ibalik niya so i-control niya tanan ang mga nasod nga under sa una sa Soviet Union. But anyway, ang ato ring point nga unta kanang kinabuhi di naman kada mabalik Brigadang Chris no? Tinod na. Kanang nangamatay ron sa Ukraine di na. Okay lang ang mga building kay pwede pa na mabalik. Apilis gasto. Pero ang kinabuhi di na gyud na mabalik. So unta pero kita manggod mga pastor, dili manggod ta blind ani. Gisulti na ni daan ni Jesus sa Bible nga Sa Revelation. moabot ang panahon nga sign timailan sa akong pagbalik, ikaduha na akong pagbalik nga maggira ang mga nasod, magunay ang mga nasod, magunay ang mga igsuon, magpatay. So kana gisulti na nadaan sa Biblia mga kabrigada. So dili na ta matingala ni ana, importante nga mo lang ginaingon nato nga padayon kung makasala ta mga ita sa Indo sa Ginoo. Ay anak raman ka simple. Okay. So mga kabrigada, alas 5:23 na ang takna sa kahaponon. Atong tanawon karon na Brigadang Chris ang mga reaksyon sa mga tao, unsay ilang kasulti ani mga issues nato nga ginadala karon. Atong tanawon kani kay importante manggod pud ang mga tao karon nga dili nato ipagawas ang ilang pagbati bitaw. Kuan po na mo sakit po nilang dughan oy. Kanang panalitan pugngan ang di mo imong pagbati. Na kay gusto kang unsa man na ilang kuan diya kanang yana man na ilang style. Kinahanglan madungog po sila. Ayaw mong tingog diya, ayaw mong tingog. Oo. Di gina magsirbi. Di pwede. Sakit kay nas kasing-kasing. Mapareha po nato gud og di ta katingog. Di ba gawa kay balo nga kung di ko makawadwad bitaw. Di ko katulog mo gabi. Murag bation ka og kahubos. Sakit akong dughan kay Musumpay sa mga daghang stress. gawas nga ma-stress ko. Nga akong point ba nga, unta, makahatag ta nilag leksyon bitaw. Makauna-una sila ba nga, tama bitaw, no? Tama bitaw. So, karong hapon na, Brigada Chris, atong taga-Kalabasa Award kini mga tawhana, ang mga taga City Council. No? Kana. Tagaan ning Kalabasa Award kay, kuan man, kining gilimod nila, ilang giyatakan ang katungod sa mga pobre, wala nila tabangi ang mga pobre, ang mga dato man nino ilang gitabangan. Kanang mga dato, di man na dapat nimo tabangan god kay may mga kwarta naman guna sila. Nya kasagaran gyud, basta nga na ang ispitanan. Doon na gyud pagpangyatak. Ngadto sa mga dili kayang mun protekta sa ilang kaugalingon. So gani unta kay wala man sila kuan, wala man sila mahimo kay mga kabo sila og pobre, dapat kini sila kay nagpapili ni sila, nanaad sila panahon sa eleksyon nga mo tabang mi ninyo, kami mo suporta ninyo, naami. Pagkaroon na Wala asa ka naman brigada ron. ang pinakapait ana kay moingon man tong politiko nga ilahang gi duol na pabalik. Kuma na magbayre. Ano mo sige pangayo pa og serbisyo kay gibayran naman mo. Grabe ano. Oo, sali. Bayad na mo. Oo. Mo na resulta. Ya karon asa naman. Asa naman. Kay bayad naman mo. Hinap pa more.
Hangyo pa more karon. Oo. Kanana eleksyon na po sa Minay. Kana. Atong paminawon mga kabrigada ang tingog o komentaryo sa atong mga kaigsunan kung unsa ang ilang mga gibati karon mga kabrigada ang mga tao nga naglakaw sa dalan, nagapamalingki, naga-drive og mga tricycle. Kini bang mga Yanong. magandot, mga yano. Ato silang paminawon mga kabrigada. O wala tayong magagawa. Alam mo naman ang pobre, palaging kawawa. Maghintay lang ng grasya. Wala tayong magagawa ng maraming magagaling na tao. Siguro ma'am sa kuan po murag makakuan po og sa akong katungod na murag natapakan akong katungod nga na. Kay gihatag na sa ko tapos bawion na po ana ba. So mura ingon ta nga murag gikuhaan mig katungod diha nga dapat amo ana nganong gikuhaan pa man gyud ni og katungod. Ana nga Kung masulti na ako diha kung sa ako wala luoy pud kayo ng mga lumad. Lumad I mean no, lumad wala pud kayo na sila ineskwelahan unya dili pud kayo sila makapangitig trabaho nga perminting trabaho nga diri sa syudad, ingana city, diyan lang sila sa bukid. Dapat gihatag na lang na sa ilahag. Okay. So, Grabe, no? Brigadang Chris, Luoy kayo. tama gito yung mong gingon, no? Anong amo ana nya. Ihatag pa sa bawion pa sa mua. Oh. Ilahan na. Unya, gihatag pa sa uban. Oh. Kay nga naman, kay pobre. Wala may ika-depensa, wala way ika gasto. sukol, way kasukol. Way kasukol. No, pay talaga no grabihan. No? So kanusa pa man ni mausab kining ato mga opisyal sa gobyerno. Labi na ni kining mga elected bitaw. Kining mga elected. Aspirant ka mo balik. Oh, nya karon mamalik na pod. Ah. Mamalik na pod kini sila si Kagawad Rosalita Nunez mubalik. Oh, Balik ako. ay. Magpapili na pod mo. Unya karon ginaunsa ninyo na inyong trabaho, di mo maulaw ana ron mga tao gi-identify na mo sa mga tao nga karon nahibal-an na mo sa tao nga ang inyo daing kolor para dito sa kolor sa mga dato ug portahan. Ang inyo daing kolor inyong giyatakan ang mga pobre ug kabos. So kana karon, saon na ninyo karon pag wa mo kulbai ana? Ha? Ginoo ba inyong kalaban diha? Oo. Ingana ang dagan. Hala mo. Mas hadlok. Kaya ang tao, igor pwede rin mistrehon. Pero kung sobra na ka, ang ingon pa, kung puno na ang salop, Kalison. ang kalison. Kalison. Oh. So mga kabrigada mao ni ang ato ang pagampo og atong mensahe karon sa atong mga kingsunan, mga taga-LGU, labi na kini mga elected officials kamo nagpapili man mo ug kana mga appointed, kana mga ipang-appoint ba sa politiko. Kahibalo mo sa inyong sitwasyon. Kamo ray nasayod sa inyong posisyon. Kamo ray nahibalo kung unsa kamo, kinsa kamo ug ang Ginoo, no? Kami igo ra namong na hisgutan ang after result sa inyong ginahimo. Sama nining pag-reclassify karon. Anam na resulta. Ang nag-react na tong pikas kay wala sila gi-reclassify kay pobre kuno sila. So nagsulti lang ta diri na ala dinhi gawas sa atong baba dinhi tungod sa inyong mga binuhatan. So ang atong panghinaot unta nga karong gabi maghinuklog, sulay ka mo paminaw sa Ginoo, unya ipabuhagay na ninyo sa Ginoo ang inyong kasing-kasing ug pwede maghinulsol ka mo tubangan sa Ginoo kay balo ko ang Ginoo magpasaylog gyud ninyo. Brigada Chris, watay mahimo ang oras na to, ginagukod kita sa tong oras, mahuman kita diri sa atong programa. Unya ako mobalik ra ko sa Baruganan 1-on-1. O gamaw ka na mga kabrigada ang atong mga undanon nga mga iskutanan karong adlaw Huwebes. Ako si Kabrigada Chris Ligaspi. Aim for a better life. Aim for a Jensen dream. Barug Jensen. Daghang salamat Brigadang Chris. Mga kabrigada, balik pa ang Baruganan 1-on-1 o kauban nato mga kabrigada, paminawan ninyo, tanawan ninyo ang lahi nasab nga igsuon nato nga magpapili gusto mo serbisyo diha kaninyo diri sa dakbayan sa Jinsan. Mubalik pa ang Encuentro. Jensen. Baruganan. 1-on-1.
Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan, pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan, o pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan! One-on-one! Paghanay sa mga plano o panglantaw, padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan! One-on-one! Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon, o pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan! One-on-one! Barug! Jensen! Welcome back mga kabrigada sa tuwang Baruganan One-on-One. Laing adlaw na sab sa atong pagpakinghinabi, pagpadayag sa bagong vision, bagong solusyon, o pagbarog sa lungsod nga bililhon. Karong hapuna, uban ninyo sa pagtuki sa baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan, pagsusi sa mga tinubdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan, o pagsugyot sa mga praktikal nga solusyon, paghanay sa mga plano o paglantaw, padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan! One-on-one! Pakighimamat kay Doc Paga, Benjamin Pagarigan. Usa ka doktor ng masa at doktor ng pagpapaganda. 25 years in public service. Ipaglalaban ang maayos na serbisyong pangkalusugan. Baruganan! One-on-one! Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan, pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan, o pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan! One-on-one! Paghanay sa mga plano o panglantaw, padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan! One-on-one! Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon, o pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan! One-on-one! Barog! Jensen! General Suksargen, makauban na to karong hapuna, si Doc Benjamin Pagarigan. Mayang hapon, Doc. Welcome sa itong Baruganan One-on-One. Mayang hapon, Amal. Kumusta, Doc? Mayo. So, kumusta karon ang atong update sa itong pagbisita sa mga barangay? No? I think this is the third week. Third week na? We start at 4 o'clock in the morning. Oh. Then end up at something like 7, 8 in the morning. Then plan again in the afternoon. Hapon na po. Aha. So, gwapo ang resulta, Doc? Yeah, actually it's very encouraging. Pero makita ni mo bal katong really scourge of poverty ba sa mga tao. Itong ginawatuhan nato kay dito man dito sa baba. Pero nakikita ko pa rin yung sinasabi natin poverty. Poverty. Sa tingin mo, itong poverty, lalo na kuwan karon kining pandemic, no? Kasi nakita ni mo, Dok, nilala pa ang poverty o niangat po ta karon? O mas nag-ano pag yun? Naglala? No, the way I look at it because of the effect of this pandemic, talagang hindi pa nakaka-recover yung mga tao. Talagang nandyan pa rin. Although day-to-day yan sila, try to strive every day. Pero ang connection dito sa poverty nga nakita ako, walang problema man yun kanang sa health nila. Health. Yeah, it's very unfortunate ba kay kibalo man gyud nga health is wealth. Di ba? Kung dili ta kusog, wala gyud. Kung kanang pag-adto nimo sa mga barangay karon, nakita nimo ang situation. Lalong-lalo na ingani mo mas siguro kay ang imong passion o ang compassion mo, you're a doctor. So makita nimo dito ang grabe nga need sa itong mga katawhan karon sa ilang health, no? So kung ikumpara nimo ni sa kining poverty o kining health, Doc, kining sa panglawas at tao ba? Asay tan-aw niyo mas bugat yon? Kibalo ka bugat gyud ang health gyud kay dili man ka makatrabaho kung daotang lawas. Daotang lawas nimo. Whereas kung plain and simple healthy ka, bisan pobre ka, there's always you can do something for yourself. Pero pag once naigugid ka anak, lisod kayo, lalo na kung wala kay kwarta. Pero kining pag madaot na atong health, Doc, usapon sa mga causes nini, kini pong nutrition. Siyempre, hinaay mong ginakaon. Nga magsakit pud ka kay wa man kay ginakaon, trabaho ka lang. Actually, that's a long-term effect of malnutrition. It's talaga body weakness, tagan sakit.
malnutrition nga eh. Malnutrition. So, left and right, ang effect yan. Hina ang lawas. Tapos, plus ano pag yun sa mga Filipino, ang mas daghan, labi na kung mga pobre, ang mas daghan lang ginakaon ang kining kanon. Gamay ra ang sudan. No? Walay balanced diet. Dili balance. No? Ang protina, ang mga isda, mga whatever, no? Mga vitamins, marang kulang. So, kagkasan, ang ginakaon lang, kanang bugas lang, it's all plain rice. Sometimes... Carbohydrates tanan. Carbohydrates, then salt. Salt, Very salt one. And if it is on enough nga pagkaon, Kaya Dok, ang isudan kuan pag yun, soft drink. yan ang yan ang Tamis, di ba? yan ang education. You have to educate these people. Actually, soft drinks are just sugar and bottled one. So those are a very bad effect. If you are used to that, kanang kuan gyud ka din na, may iba, eventually may ibalan mo nga. So it's not really good. And sometimes you get big pots. Tapos later on makita mo sakitin ka. Taas ang imong blood sugar. Mag-diabetes na ka. Organa mo. So, Dok, kita na to nga mao ni ang mga dakong problema, ang health nato tapos kining malnutrition, no? Siguro pag ma-educate siguro nato ang mga tao nato, Dok. Labi na ikaw doktor ka, ma-educate nato sila labi na sa mga pagkaon, no? Dapat ang kaunon balanse ingon mo protein niya. Gamay lang kay ang protein, daghan kayo ang carbohydrates. Carbohydrates. Plus daghanon pag yun og ginom og kanang mga tamis. Magkape, kada kape sa kabaso nga kape, 10 ka kutsara ng asukar. Yeah. No? So, ang effect ana sa lawas sa tao, Dili mayo. Actually, we have to, this is the function of the city health or the, sa city health nato ba? Primary health care. We have to, kanang immunization, nutrition. These are part of the city health program, no? Tapos, sanitation in food. Kanang pagkaon mong yun. Isa very important matunan sa atong mga from medyo old din hanggang sa bata. karon Dok, sa atong present nga situation karon kining parte sa kuan ba sa nutrition kay pag moingon maguntag health, pag moingon maguntag poverty, unya mo connect yun Japon ni sa malnutrition. Sa karon ba nga present situation nato diri sa city nato na ba sila nagatutok ba sila aning kining issue para maayos kini para nga ang nutrition ug ang health sa atong mga katawhan dili siya ma-problema? I've been out sa service. Actually, this is the function of the city health. City health yun. Public health ba? This is what we call the primary health care. So sa ato pa Dok, primary health care, naanan na siya ikwan? Naanan na system, i-implement na lang? Naanan default ana? O maghimo pa mo? Mayroon, it's in the system. The way I look at it is more of implementation lang. But it's very basic eh. Good food, parang balanced diet. Tapos, of course, we have to take care of ourselves by not actually drinking these things. Anong isultin mo? Soft drinks, yun mga... Anything that Sugary. with sugar. Matamis. Of course, we have to take care of our kidneys by eating good food, not hindi kayo maalat. Murag na ba? Mga taking medicines na sometimes it's not good sa atong kidney. Pero kay maingon na po ang mga tao na to, Dok, mga tao sa Jinsan, labi na ng mga kabus ug pobre na to ang igsoon. Sa man po namo pagkaon og lami nga, mara man po na ma-afford namo, bugas ra man pod unya mga pagkaon ra pod nga dili pod nutritious. So, mo na problema ba? Kana actually bakit from the sa opening na to, I said I found it in poverty ba. And I think this is what we call sa atong dream. We have to alleviate this kind of this poverty. We have to remove this poverty from these people. Initially, what are the things to be done first? Kung sa'yo, panahon na ito, anong atong health? We have to take care of these patients' health. Halimbawa, magkakasakit sila. The first thing that they are going to do is to have a consultation. But nowadays, it's very unfortunate, hindi accessible yan, consultation. Walay access na free. talaga. Na free. What I'm the point is you have to go to private hospitals for
consultation, no? Mato ka dito. And you know how much it costs for Nga them. manto ka karon sa mga klinik kay basta manto ka doktor sa mga klinik pinakababa 800. That's correct. Plus, of course, anything that is, you find it out that it's much more than what they earn every day. Tama. So what I'm trying to point is, we should concentrate in this. Number one na lang itong consultation na to. We should have, like, in the barangay, we would like to have doctors in every barangay. They have to do consultation there every day. Anong araw-araw ba? And it is free. Para, kaya nga itong mga constituent dito, kanang mga pobre, ibig na wala sila kwarta, makadugod sila. Kanto sila. Libre na. Dili nila i-procrastinate ba? Dili nila untayon nga maglala pa yung sakit nila. Kasi kung take care na sila on the first day or second day dito sa barangay level, makita sila sa doktor, it's very minimal ang magpunta sa hospital. Organa ang kanya. Okay. Doc, kaning sa inyong health, no? Ikaw man gyud ang father of health nato. Kay ikaw man ang doktor. So, settled na ta ani. Settled na ta sa inyong plano, sa inyong dream, sa inyong implementation kung makadaog mo sa karong May 9 after May 9. Secured na ang mga tao sa Jinsan. Assured na ang mga tao sa Jinsan nga libre ang doktor, libre ang consultation, libre ang tambal. Yeah, settled na ta ana. Settled na tao. Settled na ta ana. Mga kabrigada ha. So, mao na tindugan yun ni Dr. Paga, uban sa pagpangulo sa ama ng Brigada Elmer Catulfos, nga ang kining access nato karon sa health, access nato sa hospital, access nato karon sa consultation, tungod sa kapobrehon, kay pobre ka, wa kay kwarta, so di na lang yung magpakonsulta. Pero here comes Dr. Paga, nga ang ilahang yung posisyon, pag tagaan ninyo silang tsansa mga kabrigada, librehon na nila ang inyong consultation. Dito pa sa barangay, Doc? Dapat doon sa barangay. Kasi 80% of our patients actually are in the barangay. We can take care of at the barangay. Only 20% actually goes to the hospital. So, maganda yan. That's a good batting average of 80%. Like for instance, Doc, sorry, kung pila to kabuk ang ato ang RHO? Sabi mo noon? Ang existing na RHO? Actually, every barangay has a RHU, rural health unit. Lahat na ba na barangay? That's correct. Pero ilan lang yung barangay na mayroong doktor? Mayroon pa lang mga bagong barangays ngayon na wala. Nawala pa. Okay, so yung plano ninyo na pag kayo yung manalo, butangan ni tanan sila og RHO. So butangan doktor. Like for instance, Kalumpang, makaya na sa usa ka doktor, Dok? Ako ang Kalumpang, I think that's population of 100,000. So butangan po nagdaghang doktor? Actually, aside from the RHU in Kalumpang specifically, we are going to continue yung hospital nila doon. Okay, We have to have a hospital sa Kalumpang. Because ituloy na lang nato tong hospital gyud dito. Ituloy gyud. You must remember that ang hospital sa ang population sa Kalumpang is something like almost 100,000. About Fatima. A part ng Labangal. Correct. Part of San Jose and so forth, and those people coming from... So sila ang makinabang atong hospital dito? Yes, dito sila. Dito sila. Paladili na sila mga ito dito sa ato. So ang butangan lang yun natong RHO, ang katong na dito sa layo, like Tumbler, like San Jose. There are existing... Labay. There are some existing Existing na karon pero working ba pod? That's my question. Kung working ba pod ka? Ay, hindi ko na masyado siyang... Pero noon, nung ikaw pa yung sa City Health, there was a time na actually nagbakuan nga kami ng lying centers. We were able to accredit 7 lying centers in 7 different barangays. Lying in. So, Lying 7 barangays. Yes. But in every RHU, usually they have a rural health unit. Okay. So, ano pala yun? Yung 7 pala, ano yun? Lying in. Lying in centers. The purpose of these lying centers is for birthing purposes. At the same time, you place a doctor there for consultation. Which is free. So karon kung kamo ang makadaog, kumplituhon ninyo ni. Butahan tanang lying in. Siyempre, layo ba kayo ng San Jose niya? Mudagan pa na sila diri sa Kalumpang, no? Yeah, that's the problem. Yan ang sinasabi ko na if you have doctors in that areas, the way I look at it, we can take care of the 80% of all patients to be. Okay. Mga kabrigada,
Settled na ta sa inyong kwan. Settled na ta sa inyong consultation, ha? Libre na. Settled na ta sa inyong medicine. Example, unsa nga mga medicines na Dok ang pwede nilang ma-avail? Anti-diabetes, anti-hypertension. Hypertension. Tapos yun, pagsakit sa tiyan, then fever. Mga paracetamols, ana. Those are basic medicines Basic, which we need for day-to-day activities na. So dili na sila mag-antog syudad para matog pharmacy. That's good. Dito na, pwede na dito Pwede naman mag-release. dito, kay naman tayo, pwede man, budgetan lang nimo na. It so happened that during their time, dili kayo budgeted na. Kay, Wala man sila, tutuki. wala mo sila program na. Wala program. Okay. So, mga kabrigada, ano na, dili na ta problema ana nga bisa ako gani ma-adlock mga ganita matong doktor kay lagi daghang kay reason ba, pero karon nga naanay mga leaders nga nag-offer na silang kaugalingon nga kung tagaan chance, libre na sa consultation, malibre na sa tambal, malibre na sa doktor. Dili na ka matong syudad, not unless siguro do kung ang doktor dito i-refer ka diri sa mga espesyalista. That's Ana correct. siguro. Yung mga something like for tertiary Oh. hospital operations. Murag siguro i-refer din. Or complicated cases kay namang gina. Hindi na mawala. Pero kung mayroong kag tertiary hospital, sa inyong time, kung kamo siguro ang moda, o kaya ra po siguro na ninyo nga i-improve ang atong hospital, isa ka. Ang yang antas. Actually at this point, I think the city hospital is now secondary. Secondary na. Parang naano nila. But we have, aside from that, para kumplito ng Ricardo ba? We have to complete the equipments necessary. Of course, the CT scan is one. To the echo. Marami pang mga iba. And let's try to be selective in buying this equipment. So, kung sino yung pinakailangan muna, yun ang plus, of course, mag-infuse ta sa mga doctors. Kasi there are some doctors, there are some specialty karon na wala pa sa hospital. Tapos, iwasan siguro nato ginadok, bantayan nato kanang overpricing. Di ba? Mao man gud uso karon overpricing ba? Ya imbes nga 20,000 lang ang kuan kana nga unit, mano na siya, mahimo na siyang 40,000, no? So, lisod kayo. Well, it's part of the vision at bagong solution. I think we have to, karang tutukan gyud nato to kanang mga. Actually, gwapo kayo ang inyong plano na ako nakita na ko na. Mo na gina-emphasize lang nato karon mga kabrigada. Ang atong city hospital karon, George P. Ruica Hospital. Si tawag dok, secondary? Secondary na siya. Secondary na siya. So, pero secondary siya, wala pa tay CT scan, diha. Wala pa, wala tay X-ray. Natay X-ray. X-ray. Ano pa yung isa? To the echo. To the echo. Wala tayo nan. Tsaka marami pang equipments na darating yun. Kailangan talaga. So, kaya-kaya natin yung bilhin. Budgetan lang. Of course, kaya-kaya. Hindi naman masyadong malaki. At saka may plano pa si Boss Elmer Anay kung paano, no? Kaya dagan siyag mga strategy paano nato na ma-improve para nga makahatag tag serbisyo sa ato mga katawhan nga mga pobre. Okay. Now, assured na tayo mga kabrigada. Wala na tayo question dia. Ang ato na lang dia, pag magdaog sila, i-remind na nato sila, Dok, nandito na ako. Saan na yun? Di ba? Pero, direta balik ta sa kuan, Dok, sa kining sa problema sa malnutrition. Unsaon na to ni Dok nga, musugot sa dili karon. Ini mga tao sa Jinsan, usa sa mga causes sa ilang mga sakit, Dok, tungod man ning malnutrition, wala man gud sila, dili man gud balanse ilang pagkaon, unya ilang pagkaon pod, dili sila educated, no? Kanang tinod lang mga pobre. Isang asin lang gani makaon nya, kung puro man lang ay carbohydrates, so delikado man pod, Dok, no? Totoo yan, Bal. Pero ang malnutrition man yun, it comes into phases ba? Kanang sobra sa pagkaon. Sobra sa pagkaon. Kulang sa pagkaon. Ha? Maragana. Sobra sa pagkaon. So, sobra sa pagkaon, sobrang kaon o kanon. Onya, malnutrition, wa po'y kanon, mao gyapon. Kanang, yes. Kanang, yung pagkain niya ba, parang hindi niya nababantayan, lumalaki siya masyado. Sometimes, sobra sa kain. overweight ka na. You can still called malnutrition. Classified as it's a malnutrition. So asa ta magpasok diya, Dok, para sa education ba, para ang mga tao ma-aware sila. Kay daghan magka-problema nato na diri karon sa Jinsan. First, strengthen yun nato yun sa public health nato, sa city health. The issue on malnutrition. Ang mga bata, katong balak yun, tinod mong yun. Tinod ka sa
mga pinakamababa yun. Correct. Anak yun ang kinabuhi nila. Naghanang yun din na parang kung kilala yung makikita nila, kana ang kauna nila. Kung wala sila kikita, magkulat pa sila. Muragana. Kanya, Dok, can you imagine, Dok, na instead nga gatas ang imnon sa bata, kuha na lang, kape na lang ilang ipabutan dito sa bibiron, ipainom, o asukal. No? Nakita mo siguro na. Oh, na, Dok, Dok, nakakita, kuha na. Pero makita yun yung mga siguro, kanang yun ang tutukan na to. Those are simple things. Simple, yeah. But Malnutrition is what you have to do. Parang zero in that particular program. Siguro, Dok, by legislation, buhatan gini nyo na siyang balao, Dok, nga buhatag programa. Kining ma-resolve na to ng problema sa malnutrition. Kaya pag naay malnutrition, daghanan ni siya kayong after effect. No? Education is one. Education is one. Problema tayo dyan. Tapos yung growth ng mga bata. Mind pa nila. Parang maigo din na sa malnutrition. So, dili lang nga malibre na to sila sa sa tambal, kung dili matabangan po nato sila paano nato ma-elevate ang ilang health, no? Yes, that's correct because we have to still nandun pa rin ako sa dictum na it's only education that can get us from scourge of poverty. Yes, parang ganun ba? Okay. So, muna mga kabrigada, ang panglantaw ni Dr. Pagarigan nga, mahatagan yun o insakto nga education ang atong mga katawhan sa Jensan para nga maayos ang atong health, sa atong mga pagkaon, kung unsay dapat ang atong kaonon, unsay dapat ang himuon nato labi na sa mga ginikanan, sa mga kabataan. Kay paano lang maiskulahan ta, Dok, nga tapos pag adto dito dili pod makaano maayo ang estudyante kay gutom. No? Correct. So mao ni mga effects o mao ni siya ang mga reality karon sa atong problema sa Jensan. So, nag-focus na karon sa health tungod kay si Doc Paga, doktor gyud siya, o niya concern kay siya aning. Gwapo kay ang programa nimo, Doc. No? Ako nalipay kay ko nga kanang imong posisyon. Simple lang na posisyon nimo, libreng check-up, libreng medisina, Tsaka libreng doktor. Libreng konsultasyon. Libreng konsultasyon. Libreng hospitalization. Hospitalization. Tapos libreng gamot. Ganahan kay Parang kuha. ganun, yung tatlong ganun. Simple lang kayo mga kabrigada. So, wala na po tayo oras, mga kabrigada, diri sa itong pagpanaguban. Ato na lamang hatagan ng panahon si Doc Pagarigan, makapaabot sa iyang mensahe sa inyo mga kabrigada, kamo nga nagatanaw karon sa Facebook o nagatanaw diri sa atong TV. Doc, go ahead. Actually, poverty is still one of the most important problem we have. Then health is another one. Kailangan na maayos natin ito. Kailangan mabigyan natin ito ng solusyon. Gaya na sinabi ko, libreng konsultasyon, libreng hospitalization, tsaka libreng gamot sa mga mahirap. Ito ang akin gusto mangyari pagdating ng panahon. Ito si Dr. Ben Pagarigan Jr. Kalusugan niyo, aalagaan ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Barog, Jensan. Ang galing mga kabrigada. Timanaan ninyo, that's Dr. Pagarigan mga kabrigada. Simple lang yun kayo ang iyahang birada. Libreng tambal, libreng hospitalization, libreng consultation mga kabrigada. Plus, education para sa atong health mga kabrigada. As a doctor, concern siya ka mga kabrigada sa atong health. Wala naman tayo oras. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong programa din sa Encuentro, particularmente sa atong baruganan one-on-one. Ang hinaot kami nga nakapaabot kami karon kaninyong mga impormasyon, nakakat-on kamo mga kabrigada kung unsay dapat natong himuon aron magpabilin o magpadayon kitang buhi ibabaw dinhi sa kalibutan. Kini si Kabrigada Val Gilaran, aiming for a better life. Aim the Jensan Dream. Barug Jensan! Baruganan. One-on-one. Barug Jensan.